Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Elmer, taga Southern Leyte. Pero nandito na po ako ngayon nag-work sa Las Piñas. Isa po pala ang channel niyo sa sinusubaybayan ko sa YouTube. Sana ay patuloy pa itong lumago. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi ganoon kaayos yung pagkakasulat ko ng kwento. Kayo na po ang bahala. Maraming salamat, sir. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng mga tropa ko nung nasa high school pa lang kami. May burol noon sa kabilang baryo. 3 baryo din yung pagitan noon mula sa baryo namin. Kuya ng barkada ko ang namatay. Nasaksak daw ito sa may palengke at parang napagkamalan lang yata. Kasama ko noon yung 2 tropa ko. Kinuha pa ng isa kong tropa yung tricycle ng tatay niya nang walang paalam. Mga bandang alas 9 kami noon umalis. Kapag sa baryo, maaga pa lang noon ay tulog na ang mga tao, kaya nagamit namin ang tricycle. Di namin pansin noon ang madilim na daan. Huling lamay na kasi noon, kaya kailangan namin magpunta bilang suporta at pakikirami na rin sa barkada namin. Mahigit kalahating oras din ang binahe namin. Maraming tao nung dumating kami. Balak talaga namin noon ay magsugal. Kaya nga, pinagkaisa namin noon ang mga baon namin para ikapital sa pagsusugal. Pinakausong sugal noon ay yung Lucky 9. Talagang pinag-uumpukan yun ng mga manlalaro. Doon na rin kami pumuesto at tumaya. Siyempre, nakikitaya lang kami noon sa mga kakilala naming manlalaro. Hindi namin kilala yung bangka o bangkero. Siguro ay taga-ibang baryo din yon. Ang una kong napansin sa itsura niya ay matapang at parang laging nalilisik ang mga mata. Yung tipo na parang mukha ng mga napapanood kong psychopath sa pelikula. Hindi namin inaasahan noon na sunod-sunod ang buenas namin hanggang sa doble na yung tinaya namin. Pasama na rin yung muka nung bangkero. Sinabi nga namin na wag nang idoble ang taya namin. Makulit yung isa naming tropa. Dinoble pa rin niya. Walang nagawa yung bangkero at pumayag na rin. Pero sadyang malas talaga siya. Patabog siyang tumayo at hinagis yung baraha sa lamesa. Bubulong-bulong itong umalis. Natatawa naman kami noon kasi ang laki ng panalo namin. Ang hindi namin inaasahan noon ay nang umuwi na kami bandang alas 2 ng umaga. Medyo may kaba na rin kami noon. Dahil tiyak, pag nagising yung tatay ng tropa naming may-ari ng tricycle ay sermon ang aabutin namin. Mas dumilim pa noon sa dinadaanan namin. May nadaanan pa nga kaming poste ng ilaw na panay ang kurap. Nagkatakutan na kami. Sa pagmamadaling makauwi ay hindi kami nakapagpag. Yung iniisip naming multo ng patay ang susunod sa amin ay hindi yon ang nakita. Habang binabaybay namin noon ang daan pa uwi, ay may bigla na lang humarang sa amin na isang napakalaking aso. Biglang napapreno nun yung tropa namin. Ilang metro din yung layo namin dito. Natakot kaming 3 nun. Hindi kasi normal yung laki ng aso na yon. Sobrang laki niya. Agad naming naisip na baka aswang yon. Dahan-dahang pinaatras ng tropa namin yung tricycle. Mahina na rin akong napapamura. Dahan-dahan din namang lumapit sa amin yung aso. Wala kaming nagawa nun kundi bumalik sa burol. Dali-dali naming tunulak paliko yung tricycle at sumakay. Mabilis yung pinaandar ng tropa namin at pinaharurot ang takbo. Nakita pa nga namin sa side mirror na hinahabol na kami ng malaking aso. Ang bilis nun na halos naabot na nito yung likuran ng tricycle. Lalo pa yung pinaharurot ng tropa namin. Nagulat na lang kami noon dahil hindi na aso ang humahabol sa amin kundi isang malaking ibon. Humuhuni yon sa may bandang uluhan namin. Wakwak ang tunog nito. Muntik-muntikan na nga kaming mabangga at sumemplang. Buti at nakontrol ng tropa namin ang tricycle. Nawala naman na yung paghuni nang malapit na kami sa burol. Hindi ko ma-imagine yung naramdaman naming takot noon. Akala kasi namin ay maaabutan o madadagit kami ng aswang na yon. Pagdating namin sa burol,
ay naasalubong pa namin noon yung bangkero sa Lucky 9. Natatawa itong binati kami. Para daw kaming hinabol ng aswang sa mga itsura namin. Putlang-putla at parang nangihina. Gumisi pa siya at tinalikuran na kami. Narinig pa naming sumipol yon na parang nasisihan pa sa nakita niya. Gusto ko nga siya nung sapakin pero napakalaking tao kasi niya. Kaya ang sabi ko na lang kapag lumakay pa ako. Takang-taka naman kami noon kung bakit niya yun nasabi. Gayong yun nga yun nangyari sa amin. Inumaga na kami noon ng uwi. Talagang hinintay pa naming magliwanag. Nagtaka pa noon yung tropa naming namatayan kung bakit hindi pa kami nakakauwi. Sinabi na lang namin na gusto naming makipaglamay. Napansin namin noon na pabalik-balik sa burol yung bangkero. Parang inaabangan talaga kami nito. Pagdating sa amin ay sermon yung sinulubong sa amin ng mga magulang namin. Siyempre, para di kami masabon ng sobra ay hinatid namin ang napanalunan namin at binigay sa kanila. Matapos ang libing ay muli namang napag-usapan yung asong humarang at nanghabol sa amin. Tinanong namin yung tropa naming namatayan kung kilala ba niya yung bangkero na yon. Hindi raw at mukhang dayo lang daw yon. Duda kasi talaga kami na yung malaking aso at malaking ibon na humabol sa amin noon ay hindi tanggap ang pagkatalo niya. Hello sa inyo sir at sa lahat ng mga listeners nyo. Ako si Mario, taga Dinalupihan, Bataan. Isa akong tricycle driver at ang anak ko po ang pinasulat ko nitong karanasan ko sa inyo. Nasa senior high na siya ngayon at sa kanya ko rin narinig yung mga kwento nyo. Kaya sana ay mainarit ninyo ito sa inyong channel. Narentahan ako noon ng kapitbahay ko na pumunta sa kasalan sa Botolan, Zambales. Mahigit 2 oras din ang biyahe. Ayoko sana noon dahil masyadong malayo. Pero nahiya naman akong tumanggi sa kapitbahay namin. Isa pa, sayang din yung kikitain. Pang 2 araw na rin naming budget yon. 3 lang naman silang aalis, kaya tricycle na lang daw yung sasakyan nila kesa mag-van o taxi na mapapamahal pa. After lunch pa kami umalis noon dahil 3:00 daw ng hapon ang kasal at yung hapunan ay sa reception. Sa isip ko ay tiyak gagabihin kami ng uwi. At yun nga, mga lampas 8:00 nang makaalis kami dahil nga ninang yung kapitbahay namin. Medyo nahirapan nga siyang magpaalam sa dami ng bisita at hindi na nga nito tinapos yung reception. Kasama pa namin noon yung 14 years old at 8 years old na mga anak niya. Kaya medyo minilisan ko na noon yung biyahe. Napansin ko lang noon na sa tuwing napapadaan kami sa madilim na lugar, parang may nadadaanan akong lalaking nangingintab sa sobrang itim. Hindi ko alam kung sunog yon o balahibo niya yung nangingintab. Nung una ay hindi ko yun gaanong pinansin. Pero muli namin yung nadaanan. Sa ikatlong beses ay nadaanan na naman namin yon sa tabi ng daan na para talaga kaming inaabangan nito. Ang inaalala ko noon ay yung mas batang anak ng kapitbahay ko. Sinabi ko sa nanay niya na kung may dala itong balabal ay baluti niya ito dahil lumalamig na. Buti na lang at may suot siya noon sa leeg. Yun ang binalot niya sa anak niya. Hindi ko alam kung papaanong matatakasan ang nilalang na yon. Napansin ko din na parang hindi kami umaalis sa lugar kung saan ko yun nakikita. Binulungan ko noon yung kapitbahay namin na parang pinaglalaroan kami. Nakuha niya agad yung sinabi ko. Napansin din daw kasi niya na parang paulit-ulit yung tulay at bahay na dinadaanan namin. Sinubukan ko nung baliktarin yung damit ko pero parang hindi siya umepekto. Huminto muna kami saglit noon. Nagtanong yung anak niyang 14 years old kung bakit daw kami huminto. Napansin din daw niya yung dinadaanan namin. Kinabahan na ako noon. Ang tanging naisip mong gawin ay maghintay na may dadaang ibang sasakyan. Pero malalim na kasi ang gabi.
Sinubukan ko ng paandarin yung tricycle noon. Akala ko ay tuloy-tuloy na yung biyahe namin. Pero maya-maya lang, muli na naman naming nadaanan yung itim na nilalang na yon. Lahat na yata ng balahibo ko sa katawan ay nagsitaasan nang mapagmasdan ko itong mabuti. Yung balat nitong itim ay kumikintab, tapos namumula yung mga mata niya. Nilakasan ko yung loob ko noon at nagsabi akong, "Tabi-tabi po, dadaan lang po kami. Pasensya na sa abala." Paulit-ulit ko yung sinabi habang marahang pinapatakbo yung tricycle. Napasilip ako noon sa salamin. Wala na yung itim na nilalang. Tuloy-tuloy na yung pagbiyahe namin. Yung mahigit 2 oras naming biyahe ay naging 3 dahil sa pabalik-balik at pahinto-hinto namin sa biyahe. Hindi namin alam kung bakit may bigla na lang nun nag-abang sa amin. Sabi ng kapitbahay ko ay baka nag-aabang talaga yon ng mga solong sasakyan ng ganoong oras. Natakot kami nun dahil baka may gusto siyang kunin sa amin, lalo na at may mga bata kaming kasama. Pero baka rin na nabulabog lang din namin yung pamamahinga nito. Baka nais lang nitong humingi kami ng pahintulot na dumaan sa baluarte niya. Nung magtabi-tabi kasi ako ay nagtuloy-tuloy na yung biyahe namin. Siguro ay engkanto yon o elemento, o di kaya tamawok. Pwedeng multo rin na nananahan sa lugar na yon. Kung ano mang nilalang yon, isa lang ang masasabi ko: nakakahilakbot. Hindi lang yun ang nakita o nakainkwentro ko noon habang bumabiyahe sakay ng tricycle. Marami-rami pa at ipapadala ko na lang yung ibang karanasan ko sa susunod. Magandang araw sa lahat. Tawagin mo na lang akong Marie. Itong kwento ay tungkol sa karanasan ng tatay kong tricycle driver. Sa tanang buhay niya raw bilang isang gwapong driver at sweet lover pa, ay noon lang daw siya nakaranas na paramdaman at pakitaan ng isang nakakatakot na nilalang. Dito sa amin sa Rizal ay may isang sementeryo na sinasabi nilang haunted. Iilang drivers na rin daw ang naangkasan ng sinasabi nilang white lady. Pero sabi ni tatay, sa tinagal-tagal naming naninirahan dito ay never pa siyang nakaranas na maangkasan. Hindi rin naman daw siya kinikilabutan kapag dumadaan dito. Siguro ay nasanay na rin siya dahil binata pa lang nagmamaneho na siya ng tricycle. Dahil din sa pagiging tricycle driver niya, nakilala si nanay. Dating hinahatid-hatid lang daw niya si nanay sa eskwela dahil isa itong guro. Pero nauwi din sa pag-aasawa ang pahatid-hatid niyang yun. Ayun na nga po. Isang gabi noon ay late nang umuwi si tatay dahil may hinatid pa siya sa kabilang bayan. Nang muli niyang madaanan yung sementeryong yon. Hindi raw niya maintindihan kung bakit bigla siyang pinanindigan ng balahibo habang papadaan pa lang doon. Kakaiba daw talaga ang ihip ng hanging dumampi sa batok niya. At dahil noon lang siya nakaramdam ng kakaiba, alam niyang may kababalaghan ng nangyayari. Medyo binilisan daw niya ang pagpapatakbo. Nang bigla siyang mapatigil. Naramdaman daw niya na parang may lumundo sa likuran ng tricycle na para bang may sumakay daw doon na malaking tao. Nang lingunin naman niya ay wala siyang nakita. Kaya muli daw niyang pinaandar yon at pinatakbo. Muli raw niyang naramdaman yung bigat sa may likuran niya kahit wala naman siyang pasahero. Kinalaman na lang niya ang sarili at nagdasal ng mahina. Paulit-ulit daw siyang nag-Our Father kahit hindi naman daw siya madasaling tao. Naramdaman niya raw bigla na gumaan yung tricycle niya nang makalagpas na ng sementeryo. Pero wala daw talaga siyang nakita noon. Naramdaman lang. Yun daw yung una niyang karanasan sa hindi nakikitang elemento o nilalang sa may sementeryo. Ang sabi ng mga kaibigan ni tatay ay baka kapre o umangkas sa kanya dahil mabigat yon. May malaking puno din kasi sa harap ng sementeryo na sinasabihang tirahan ng iba't ibang elemento.
kaya mas lalo siyang kinilabutan. Ingat na ingat nga siyang mapadaan doon. Mga ilang taon din ang lumipas na walang naranasang kababalaghan si tatay. Nitong graduate lang ng high school yung bunso naming kapatid. 4 po kasi kaming magkakapatid at pangalawa ako. Kami ng ate ko ay may mga trabaho na. Ang sumunod sa akin ay nasa kolehiyo. Nang araw na yon na nag-celebrate kami ng graduation ng bunso namin, napagpasyahan naming mag-overnight sa isang resort. Dumiretso na kami noon galing sa pinagdausan ng graduation. Pero sina tatay at yung sumunod sa aking kapatid kong lalaki ay umuwi ng bahay. Magdadala na lang daw sila ng mga damit namin at dadaanan nila yung mga in-order na pagkain. At dahil hapon na natapos yung graduation, ginabi na ng balik noon sina tatay. Nasa harapan umupo nun yung kapatid ko. Sabi ni tatay, nang padaan na sila ng sementeryo, nanindig ang mga balahibo niya. Paano raw kasi, doon sa gate ng sementeryo ay may nakita siyang taong nakatayo. Nang palapit na raw sila, ay lumilinaw na babae nga yung nakatayo. Luminaw din sa paningin niya na nakaputi yun pero walang muka. Medyo binilisan na raw niya ang pagpapatakbo nang nasa harapan na sila noon. Sinabihan niya yung kapatid ko na huwag tumingin ng sementeryo, pero napatingin pa rin noon si Kiko. Wala naman daw siyang nakita. Bigla na lang daw nawala yung babaeng walang muka, sabi ni tatay. Ganoon na lang daw yung pagkasindak niya noon nang maramdaman ang malamig na bagay na nanggagaling sa likuran niya. Pakiramdam daw niya noon ay may biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Nagtaasa na raw yung mga balahibo niya sa batok at braso. Gumigewang-gewang na raw yung takbo ng tricycle dahil nanginginig na raw noon ang mga kamay ni tatay. Tinanong daw siya ni Kiko kung anong nangyari. Napansin daw kasi nitong parang biglang nabalisa si tatay. Hindi raw siya sinagot nito. Basta parang minamadali daw ni tatay noon na maalagpas sila ng sementeryo. At pagkalampas nga doon ay bumagal na yung patakbo niya. Takang-taka daw noon si Kiko. Narinig pa niyang napamura si tatay, pero tahimik lang daw siya noon hanggang sa makarating ng resort. Saka lang siya nagkwento na nagsama-sama na kami sa kwarto na pinagtsikiinan namin. Buti daw at hindi nagkatapon-tapon yung pinikap nilang pagkain sa pagkataranta. Naramdaman daw kasi talaga niya yung pagyakap sa kanya ng isang nilalang sa likuran. At nang silipin niya raw ito sa salamin, nakita raw niya ang babaeng nakaputi na mahaba ang buhok pero walang muka ang nakaangkas sa kanya. Sino raw ba ang hindi matataranta at kikilabutan gayong may white lady sa likuran niya? Buti na nga lang din at hindi yun nakita ni Kiko, kundi baka mapatalon na siya palabas ng tricycle habang umaandar to. Ang sabi ko naman, baka namimiss lang si tatay ng mga naatira doon sa sementeryo. Nagtawanan na lang kami noon kahit halata kong medyo takot pa si tatay dahil sa experience na yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Hello po Boss Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Gerald, 29 years old, taga Dasmariñas, Cavite. May karanasan ako noon na gusto kong ibahagi sa inyo. Tungkol yon sa nakasalubong kong tricycle na akala ko ay magiging mitya na ng kamatayan ko. Weekends nun, at tuwing weekend na wala kaming pasok ay pinapasyalan ko yung isang kaibigan ko sa GMA gamit ang single kong motor. Single din naman ako noong mga oras na yon, kaya okay lang noon na inaabot ako ng gabi o madaling araw sa bahay ng kaibigan ko. Hindi naman ako takot bumiyahe noon dahil marami namang sasakyan na dumadaan at nakakasabayan ko pa. Pero nung Sabadong yon at malapit na rin yung mahal na araw ay wala na gaanong sasakyan na bumabiyahe. Kaya sinabi ko na uuwi na lang ako noon bandang 11:00. Para kahit papaano, hindi gaanong mahawan ang daan. Pero inabot na ako noon ng 1:00 dahil nalibang na ako sa mga usapan namin.
Sinabi nga ng tropa ko noon na doon na lang ako matulog dahil madaling araw na. Pero nagpumilit akong umuwi. Hindi rin naman kasi ako makakatulog kapag nasa ibang bahay, kaya umuuwi talaga ako. May nakasabayan naman akong tropa noon hanggang SM. Pero nang pauwi na ako sa lugar namin, sa unahan ng General Trias, wala na talaga gaanong sasakyan. Paharurot na talaga ang patakbo ko noon. Di naman ako gaanong nakainom dahil lamang ang kwentuhan namin. Nang magulat na lang ako nang may biglang sumulpot na tricycle mula kung nasaan ako at pasalubong yon sa akin. Dahil sa mabilis ang patakbo ko ay hindi na ako nakapreno. Sa isip ko nga ay katapusan ko na dahil inaasahan kong sasalpok talaga ako sa tricycle. Pero ganoon na lang yung gulat ko, pagtataka at pagkalito nang walang tumamang tricycle sa akin at sa motor ko. Saka lang ako noon nakapreno nang wala ngang sumalpok sa akin. Hinanap ko pa yung tricycle. Nagpalinga-linga ako pero walang tricycle sa paligid. Imposibleng mawala din yon sa paningin ko at siguradong mababangga na yon sa akin dahil nasilaw na ako sa headlight noon. Pero para lang yung tumagos sa akin. Biglang dumilim ang paligid. Nang mahimasmasan ay doon na ako nakaramdam ng takot dahil alam kong hindi normal yung nangyari. Hindi rin ako nananaginip noon o nag-hallucinate. Lalong hindi ko yun imahinasyon dahil gising na gising ako noong mga oras na yon. Matino ang isip at sigurado ako sa nakita. Isang tricycle ang papasalpok sa akin. Pero sa di maipaliwanag na pangyayari, bigla na lang yung nawala na parang bula. Pagdating ng bahay ay agad akong dumiretso sa altar ni Mama at nagpasalamat sa Diyos na buhay pa ako. Simula din noon ay hindi na ako gumagala sa malalayong lugar ng alanganing oras. Napag-alaman ko noon na may nadisgrasyang motor at tricycle sa lugar na yon. Sumalpok yung tricycle sa poste at basag yung bungo ng driver. Siguro ay hindi pa rin makaalis sa lugar na yon yung kaluluwa ng driver. Pwede ring paulit-ulit niyang iniiwasan yung motor pero palaging sumasalpok siya dito. Dasal ko na lang noon na matahimik na yung kaluluwa ng mga namatay doon sa aksidente.